Akala mo ba alam mo na ang lahat tungkol sa araw ng kagitingan? Paano kung sabihin ko sa iyo na may mga kwento ng kabayanihan na hindi kailanman isinama sa libro ng kasaysayan? Tuwing April 9, ginugunita natin ang Araw ng Kagitingan, isang araw na puno ng alaala, ng tapang, sakripisyo, at pagmamahal sa bayan. Pero sa likod ng mga seremonya at pag-aalay ng bulaklak, may mga kwento na tahimik lang na nananatili sa dilim. At ngayon, ilalabas natin ang ilan sa mga iyon. Taong 1942. Mainit ang araw sa Bataan. Ngunit mas mainit ang laban. Dito naganap ang isa sa pinakamahalagang yugto ng kasaysayan, ang Battle of Bataan. Pinagsamang puwersa ng mga Pilipino at Amerikano ang lumaban laban sa mas malakas at mas handang hukbo ng Hapon. Kulang sa pagkain, kulang sa armas, kulang sa suporta. Pero hindi sila umatras. Sa kabila ng gutom at sakit, pinili nilang lumaban. Hindi dahil sigurado silang mananalo, kundi dahil alam nilang may mas mahalaga pa sa buhay nila, ang kalayaan. Matapos ang pagbagsak ng Bataan, nagsimula ang isa sa pinakamalupit na kabanata sa kasaysayan, ang Bataan Death March. Mahigit 60,000 Pilipino at 15,000 Amerikano ang pinilit maglakad ng halos 100 kilometro. Walang sapat na tubig, walang pagkain, at walang pahinga. Marami ang namatay sa daan. Marami ang binugbog. Marami ang hindi na nakabalik. Pero alam mo ba ang mas nakakagulat? May mga sundalo na kahit halos hindi na makalakad, tinutulungan pa rin ang kanilang kapwa. May mga nagbigay ng huling patak ng tubig sa iba kaysa sa sarili nila. Iyon ang tunay na kagitingan. Hindi lahat ng bayani ay may pangalan sa libro. May mga tulad ni Jose Abad Santos, isang lider na piniling mamatay kaysa talikuran ang kanyang prinsipyo. At si Vicente Lim, isang general na buong tapang na lumaban para sa bayan. Pero higit sa kanila, may libo-libong ordinaryong Pilipino na hindi natin kilala. Mga ama, mga anak, mga kapatid, mga taong hindi sikat, pero tunay na bayani. Natalo ba talaga ang Pilipinas sa Bataan? Kung pagbabasehan mo ang resulta, oo, pumagsak ang Bataan. Pero kung pagbabasehan mo ang puso at tapang ng mga Pilipino, talaga bang talo? Dahil sa loob ng ilang buwan, napigilan nila ang mas malakas na kalaban. Nagbigay sila ng oras para makapaghanda ang ibang bansa. Sa madaling salita, maaaring natalo ang laban, pero hindi kailanman natalo ang diwa ng Pilipino. Ngayon, wala na tayong digmaan. Wala nang baril. Wala nang sundalo sa gubat. Pero ibig bang sabihin, wala na ring kagitingan? Sa panahon ngayon, ang kagitingan ay makikita sa iba't ibang paraan. Sa isang ama na nagsisikap para sa pamilya. Sa isang OFW na nagtitiis sa ibang bansa. Sa isang estudyante na lumalaban sa hirap ng buhay. Hindi man sila nasa digmaan, lumalaban pa rin sila araw-araw. Bakit pa natin kailangang alalahanin ang araw ng kagitingan? Dahil sa mundong puno ng distraction, madaling makalimot. Mabilis nating nakakalimutan ang sakripisyo ng mga nauna sa atin. Mabilis nating nakakalimutan kung gaano kahalaga ang kalayaan. Pero sa bawat pag-alala, binubuhay natin ang kanilang kwento. At sa bawat kwento, natututo tayo kung paano maging matatag. Isipin mo ito, kung ikaw ang nasa sitwasyon nila, kaya mo bang maglakad ng 100 kilometro nang walang pagkain? Kaya mo bang isugal ang buhay mo para sa bayan? Hindi madaling sagutin. At marahil,
hindi natin kailanman mararanasan iyon. Pero isang bagay ang sigurado. Ang tapang na ipinakita nila ay hindi dapat masayang. Ang araw ng kagitingan ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Ito ay paalala. Paalala na ang tunay na bayani hindi lang matatagpuan sa digmaan. Paalala na ang kagitingan nasa bawat Pilipinong hindi sumusuko. Kaya sa susunod ba dumating ang April 9, huwag mo lang itong isipin bilang holiday. Isipin mo ito bilang kwento. Kwento ng sakripisyo. Kwento ng tapang. Kwento ng pagiging Pilipino. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-share mo ito para mas marami pang makaalala. Dahil ang kasaysayan, hindi lang dapat binabasa. Dapat itong pinaparamdam.